dadako sa second part ng 1 John chapter 2 pa rin at part 2. Ayan. Knowing and walking in the Word of God. Pigit ang ating mata, yuko ang ating ulo. Panginoon, marami pong salamat dahil nagpapakilala ka sa amin. 2,000 years ago ay sinabi mo na ang lahat ng bagay nito pero walang nakakaalala. Pero ang lahat ng nasa iyo ay pinapaalalahanan mong palagi na ang Panginoon ay buhay at ang kanyang salita ay hindi mamamatay dahil ang pangangaral mo ay palagi namin dapat isipin dahil alam namin, Panginoon, ang iyong pangaral ay mabubuhay at magagamit namin to sa aming pang-araw-araw. Samahan mo kami, Panginoon, ang iyong presensya ay alam namin nandito sa church. Kasama ka namin dahil ikaw ang tumutulong sa amin para makilala ka namin. We ask you this through Christ our Lord. Amen and amen and amen. Palakpakan po natin ating Panginoon. Ayan. Sabi nga dito, nandito pa rin po tayo sa 1 John 2. Sabi nga, knowing and walking in the Word of God. Sabi nga dito, alam natin, sabi nga ang gasolina natin ngayon, di ba? Sabi nga natin dito, Brother Jesse, magkano na gasolina daw next week? 130. Sabi nga dito, sinusubukan na naman tayo ng Panginoon. Sabi nga dito, tinitignan kung nasaan tayo. Pero alam natin, sabi nga dito, sa atin po bilang Kristiyano, napaghandaan na natin to. Sa ating Kristiyano, sabi nga dito, sa ating pong pamumuhay, ang Panginoon ay laging kasama natin. At ang Panginoon ay sinabi na to. Sabi nga dito, ang lahat po ng bagay, ang sabi nga dito, nasa Biblia. Naniniwala ba kayo na sinasa Biblia lahat ang mga nangyayari sa atin ngayon? Ayan. So sabi po dito, sabi nga dito, trials and hardship, alam natin, di ba? At alam natin dito po ngayon ay may tinuturo ang Panginoon. Sa mga hindi nagsisimba, hindi alam to. Sa mga hindi nakikinig, hindi niya alam to. Sa mga walang sampalataya, hindi na nararamdaman ang presensya ng Panginoon. Pero sa ating pong nananampalataya, daman-daman natin ang Panginoon ay buhay. Dahil tayo, lagi tayong pinaghahanda ng Panginoon. Sabi nga dito, every time tayo, sabi nga dito, at the age of 40, sabi nga dito, may nakausap ako. At the age of 40, sino na mga 40 dito and above? Taas ang kamay. Ayan. Sabi nga dito, yung mga 40 and above, lagi may nararamdaman na tayo. Di ba? 30 below, wala pa tayong nararamdaman. Pero pag umidad ka ng 40, yung sakit, nararamdam mo na, masakit ang tuhod, masakit ang bewang. At dito po ang sinasabi ng Panginoon, dapat naghahanda ka na. Dahil dito ay makikilala mo na kung sino siya at sino ang nangangaral sa Kanya. Kanya po dati, sabi nga dito, hindi ko alam na ang Biblia, ang lahat ng nangyayari pala ay nasusulat sa Biblia. At dito, ang sabi ng Panginoon, pinaghahanda tayo. Kanya ko, hindi ko alam, hindi nyo alam, dahil hindi naman tayo nakikinig talaga. Pero ngayong umaga, itinuturo ng Panginoon na siya ay buhay. Sabi nga dito, pagtitingnan po natin sa Jeremiah 49:39, ang sabi niya dito, at mangyayari sa huling araw, ang aking ibabalik ang pagkabihag ng Elam, sabi ng Panginoon. Pag hindi mo alam yung Elam, sasabihin mo na yun. Hindi ko alam. Sabi nga dito, ano sabi niya? At mangyayari sa mga huling araw, aking ibabalik
ang pagkabihag ng Elam, sabi ng Panginoon. Ang unang kataga po niya, aking lilipulin mula roon ang mga hari at mga prinsipe, sabi ng Panginoon. Kung titingnan po natin sa Biblia, ang Elam po, nakita nyo? Ano sinasabi? Nasaan ang Elam? Nasa Iran. Southern, western ng Iran. Kung makikita nyo po, nakita nyo po dyan, tinuturo ang Elam. At kung ito ay makikita nyo sa mapa, dito po, sa Hermos. Hermos ba yan? Hermos. Diyan po nag-aaway. At kung makikita nyo, sabi niya, ang namatay na po ay 1,462. Dito, nagpapatunay, eksaktong-eksakto, yung Elam, nakasulat sa Biblia. Yung away, nakasulat po, nandito. At may mamamatay, kanya nga sabi niya sa unang talata pa lang, lilipulin ko ang mga prinsipe. Di ba? Sabi nga dito. Sino namatay nun? Hari nila? Sino? Di ba? 10 ng mga kawal. Dito, ang prophet na si Jeremiah, through Jesus Christ, sinasabi niya kung anong mangyayari. At dito, eksaktong-eksakto ang nakasulat sa Biblia nangyayari po sa ating kapanahunan. Ang tanong, hindi ka ba maniniwala sa Panginoon? Bakit ganon? Di ba? Kanya nga dito, nung sinabi niya, nilipol niya. Sinabi niya dito, may mamamatay dito sa Elam, dito sa Iran. Ang sinasabi niya, may mamamatay, lilipulin niya. Kanya nga sabi dito sa prophet Ezekiel, Persia, Ethiopia, Libya, with them. All of them shield with helmet. Ano sabi? Katulad po ng Israel. Di ba sabi nila, ang tawag doon? Dome. May helmet. Sinulat po ni Ezekiel na kahit na may helmet, di ba? Sabi niya dito, ano sabi niya? Kahit na may helmet, ang Persia, ang Sus, at ang Put ay kasama nila. Silang lahat may kalasag na turbulante. Ano sinabi niya? Silang lahat na nandito dahil sila ay anak ni Jacob. Kahit na may helmet ka pa. Ano sabi niya sa Ezekiel pag pinagpatuloy natin? Ezekiel 38:22. Ezekiel 38:22. At ako'y makipaglaban sa kanya sa pamagitan ng salot at ng dugo. Sa paulanan ko siya at ng kanyang mga pulutong at ang maraming bayan na kasama niya, ng napakalakas na ulan at mga malalaking granizo ng apoy at mga azobri. Amen. Ang sabi dito ni Prophet Ezekiel, uulanan kita. Uulanan kita ng apoy, malaking granizo, at asupre. Literal na sinasabi niya, ano iuulan niya? Mga bala. Sabi nga dito, uulanin kita. Uulanin kita kahit na ikaw ay may dome. Si Prophet Ezekiel, through Jesus Christ, ginagamit ng Panginoon si Ezekiel para sabihin kung ano mangyayari. At tayo po bilang Kristiyano, kanya nga si Sister Lloyd may kinakausap Nung kinakausap niya ng 1 linggo, alam mo ba, lahat ng nangyayari sa mundo, nakasulat sa Biblia, sabi nung kausap niya. Sa sobra. Di ba? May kausap ako nung 1 linggo. Brother Jesse, alam mo ba lahat ng nangyayari sa Biblia, totoo? Sabi sa akin, sisiraan na siguro ng ulo to. Pero ngayon tayo ay saksi. Tayo pong bilang Kristiyano ay saksi na ang lahat ng nangyayari sa atin ay eksaktong nakasulat sa Biblia.
At ang mga hindi nakikinig na nagsisimba, hindi nila alam na mayroong langit at impyerno. At dito ay nagpapakilala ang Panginoon sa iyong kahapon, dahil ito ay sinulat kahapon, 2,000 years ago, at ngayon, nangyayari sa ating kapanahunan. At siya rin ang bukas. Bakit? Sa atin po. Siya rin ang magsasabi kung ano ang dapat nating gawin. Shall we say amen? Kanya tayo nagpapasalamat. Nagpapasalamat tayo dahil nandito tayo sa church natin. Para saan? Para matuto. Kanya dito ang sinasabi niya sa Ezekiel 38:23. At ako'y pakikitang dakila at banal, at ako'y pakikilala sa harap ng mga mata ng maraming bansa, at kanyang malalaman na ako ang Panginoon. Amen. Kanya dito, lahat po na nag-YouTube, lagi ang pangaral nila. Pinapakilala nila ang Panginoong Hesukristo ay totoo at ang kanilang sinasabi ay nasa Bilbilya. Shall we say amen? Nakakalungkot lang. Kasi ngayon lang nila nalaman. Pero sa atin pong Kristiyano, noon pa man, kanya tayo takot. Takot tayo saan? Takot tayo magkasala. Ngayong nakilala natin ang Panginoon. Takot tayo na tulugan siya, Brother Harry. Takot tayo na hindi makinig. Bakit? Dahil alam natin ang hindi nakikinig at hindi sumusunod ay may kaparusahan sa ating Panginoon. Shall we say amen? Kanya dito, now they shall know that I am the Lord, and I will be known in the eyes of many nations. May gera sa Israel, sa Iran, pero hanggang dito, dama natin ang paghihirap. Totoo yun. Sabi ko nga dito, Brother Jesse, nagpapakarga ako. Malaki yung sasakyan ko eh. Ang isang puno ng sasakyan ko, 7,000. Full tank. Ewan ko kayo ha. Siguro, Brother Jesse, ilan ang full tank ng sasakyan mo? Pagka pupunta ka sa Pangasinan? Ha? 80. Magkano sa peso? Mga 5,000. Eh ngayon, nag-130. Magkano full tank mo ngayon? Sabi niya, 15,000. 13. Pupunta ka lang sa Baguio. Yung dating pinabiyahe mo, 5,000, magkakarga ka 10,000. Ngayon, pag pumunta ka ng Baguio, 30,000 ang gagastusin mo. Tanong, pupunta ka ba? Di ba? Gagastusan mo ba to? Kanya dito ang sinasabi niya, talo ka pag hindi mo kilala ang Panginoon. Talo ka pagka ikaw ay hindi mo kilala ang Panginoon. Kanya ngayon, kung magpapagawa ka ng bahay, ang sinasabi mo, 1,000,000. Palagay ko, mabibiting ka. Bakit? Sa panahon ngayon na nagtaasan, yung budget mo, di ba, na 1,000,000 sa bahay, palagay ko, 3,000,000 ang katumbas. Kanya dito, ang sinasabi niya, pag titingnan po natin, sabi nga dito, ito po, anak ni Noah, si Japet, si Sham, at saka si Ham. Pag titingnan mo to, Iran, si Japet, si Sham, at si Ham. At sinabi po sa Ezekiel, uulan ng asupre, uulan ng mga bagay-bagay. At sinabi po, mga pag-atake sa Middle East nagpapatuloy, umuulan. Pero hindi po ulan. Ulan ng kamatayan. At dito po, sinasabi natin, iba't ibang uri ng buhay. Ang Dubai, masyadong, ano tawag dito? Pag tinignan mo Dubai, masyadong modern. Ang Iran, makaluma.
Ang Egypt, iba. Ang Israel, iba. Ang Amerika, iba. Ano sabi po dito? Dati. He knows. Sabi, ang nakakaalam lang, propeta. Dati, they believe. Pero ngayon, ano ang pagpapatuon natin? We believe. Bakit we believe? Dahil saksi kayo ng mga nandito ngayon. Nabasa nyo na kung ano yung nakasulat sa Biblia, totoo at nangyayari. At tayo ngayon, sinabi ng Panginoon, may langit, may impyerno. Ang tanong, hindi ka ba maniniwala? Kung naniwala ka dito sa kasulatan, dapat ngayon pa lang maniwala ka na. Bakit? Dahil ang sinasabi po dito, the word becomes sentence. Ang salita ay nagiging pangungusap. The sentence become a story. Ang sentence po ay pangungusap na naging buhay ng Panginoong Kristo. The story of Jesus Christ become reality. Ang istorya ng buhay ng Panginoong Kristo ay nagtotoo na. The reality becomes faith. Yung totoong buhay ay nagiging pananampalataya na natin. At ang pananampalataya natin ay nagiging paniniwala na natin. Di ba? Dahil nakita natin na totoo. And the beliefs become action. Bakit? Dahil po kung naniniwala ka, magpupunta ka na sa church na walang namimilit sa'yo. Nagpupunta ka na sa church dahil hindi sinasabi ni Sister Lloyd ang pumunta ka. Nagpupunta ka sa church dahil sa Panginoong Kristo. The action become your direction. Yung pagpunta mo dito sa church, di ba? Sabi nga dito, yung pagpunta mo dito ay nagiging daan. Ang action mo ay nagiging daan. And the direction become ways. Sabi nga dito, yung direction mo nagiging daan. Di ba? At yung daan become your destiny. And the destiny becomes heaven. And the heaven becomes your home. Di ba? Balakpakan natin ang Panginoon. Kanya nga dito, may kahandaan tayo. Napakasarap po niyan. Word become flesh. Word becomes sentence. Sentence becomes story of Jesus Christ's life. Life become direction and ways. And these ways, sabi nga dito, and this direction become heaven. And the heaven that we are gonna call our home. Shall we say amen? Kanya napakasarap po. Kanya ito nangyayari, meron pong katugunan. Meron tayong natutunan. Sabi nga dito, kung ikaw ay naniniwala may langit at lupa at impyerno, lahat tayo, sabi ko kanina, para bang pagdating mo ng 40, tiyay, ba naglalakad ka na? Nagbabawas ka na sa mga kasalanan mo. Nagsisisi ka. Bakit? Dahil ang gusto natin, may kahandaan tayo sa ating Panginoon. Shall we say amen? Kasi hindi mo masasabi. Kanya ngayon, ang sinasabi niya, pag umulan po ng asupre, sabi nga dito, pag nadamay tayo, di ba? Kanya nga dito, ayaw madamay ng NATO eh. Sabi ni Trump, magpadala kayo. Naghahanap na ng kakampi. Sabi niya, magpadala kayo ng mga ship. Ano ginawa ng mga NATO, ng other Asian countries? Ayoko nga. Inalis niya ang mga tao, ang mga sundalo sa Iraq. Pinauwi nila lahat. Bakit? Ayaw madamay. Ayaw nilang madamay sa kaguluhan. Sabi nga dito, sino ang tatalo sa anak ni Jacob?
Wala. Alam mo na hindi pababayaan. At ang Panginoon lang ang may kontrol sa lahat ng bagay. Alam niyo ba yon? Na ang Panginoon lang siya may kontrol sa atin? Alam niyo ba na siya ang may kontrol sa mangyayari sa atin? Di ba? Sabi nga dito, kung gustong pahabain ng Panginoon ang buhay mo, siya ang gagawa. Dahil sa kagustuhan niya. Paglabas natin, maaaksidente tayo, siya ang mapoproteksyon dahil siya, kilala niya tayo. Di ba? Kanya dito, pag binasa mo ang sinasabi na John the Apostle, sabi nga dito, ang sumulat nito si John the Apostle. Sino si John the Apostle? Siya ang nakasama ng Panginoong Jesucristo nung siya po ay nabubuhay. Kanya nga sabi dito ni John, Ang umiibig sa kanyang kapatid ay nananahan sa liwanag, at sa kanya'y walang anumang kadahilan ng ikatitisod. Amen. Sa pag-aaway po ng Iran, sa pag-aaway sa pagbobomba ng Iran sa Dubai, dito ba ay nagpapakita ng pagmamahalan? Hindi. 1,492 na walang kaalam-alam. Hindi military, hindi kasangkot, pero pag tinamaan ng bomba, patay. Tanong, sumusunod kaya sa mga salita ng Panginoon ang mga tao na to? Kanya nga sabi, ang umiibig sa kapatid ay mananahan ng liwanag at ang kanyang walang anumang kadahilanan ay katitisod. Kanya po sila natitisod. Bakit? Ngunit Ang napupuot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman, at lumalakad sa kadiliman, at hindi niya nalalaman kung saan siya napaparoon, sapagkat ang kanyang mga mata ay binulag ng kadiliman. Amen. Kanya dito, pinapakita po na ang pag-aaway, nagpapatotoo na naman ang Panginoon na ang pag-aaway ay walang idudulot na mabuti. 1,400 po ang namatay. Bata, matanda, na walang kalaban-laban. Ano sabi ng Panginoon? Huwag kang gumanti sa mga pamamaghati sa iyo. Bigyan daan mo ang Diyos. Siya ang maghihiganti. Kanya sa atin bilang Kristiyano, hindi ka pwedeng gumanti sa iyong kagalit. Ano sabi niya? Bigyan mo. Ano gagawin mo? Hindi ka pwedeng gumanti, pero hindi naman siguro maganda rin naman na kagalit mo, babarkadahin mo. Ay oo, bait-bait mo. Ang tawag sa iyo ano? Plastic. Kung may ayaw ka na tao, wag mo nang siraan. Ano gagawin mo? Talikuran mo. Bakit? Dahil sinabi sa Roma, ang paghihiganti ay nasa Panginoon. Kanya nga tayo pinapaiwas sa mga tao. Bakit? Pag ikaw ay sumama at nakipagkagalit din, bandang huli, damay ka. Diba? Hindi naman Kristiyano yun eh. Hindi naman parehas ang pananampalataya natin. Hindi naman kumakain ng baboy yun. Tayo kumakain ng baboy. Sa kanila, bawal ang dinuguan, bawal ang baboy. Pero pag may kagalit, sama-sama tayo. Pwede ba yun? Iba ang pagkakaintindi niya at iba ang pagkakaintindi natin. Dahil tayo, sumusunod tayo sa mga utos ng Panginoon. Kanya nga dito, hindi pwede. Sabi nga dito. Kanya dito po, pag titingnan natin, kayo'y, sabi ni John, Kayo'y sinusulatan ko, mumuntikong mga anak, sapagkat pinatawad sa inyo ang inyong mga kasalanan dahil sa kanyang pangalan. Amen. Sabi niya dito sa 13 din, I write unto you, Father, because I have known him from
known Him that is from the beginning. Bakit? Si John may karapatan magsabi. Bakit? Nakasama niya Panginoon. Sumusulat siya at sinulat niya sa Biblia para matuto tayo. Sabi niya, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Sinulat niya to ni Prophet Jeremiah. Sinundan ni Ezekiel. Sinundan ng Panginoon. Ang sabi niya, kanya nga po dito sa Matthew, sinasabi niya sa panahon na po ng Panginoon, Heaven and earth will pass away, but my word will never pass away. Wala na. Pwede na tayo mag-uwian siguro. Di ba? Ang sabi ng Panginoon, magkakamatay silang lahat. Pero ang aking salita will remain forever. Mamamatay sila. Kanya nga ang sinabi niya dito, heaven. Dapat maniwala ka na may heaven. At sa earth, lahat tayo may katapusan. Di ba? At sa katapusan, malalaman natin kung sino ang tatanggap sa atin. Si Satanas, open arm. Lika dito. Di ba? Pero lahat tayo ang gusto mapunta sa langit. Sabi niya dito, kung kayo'y sinulatan ko, mga ama, sapagkat inyong nakilala yung buhat pa ng pasimula. Kanya dito si John, sinusunod natin. Bakit? Dahil nakasama niya mismo ang Panginoong Jesucristo. At sinasabi niya, sinulat niya ang mga bagay-bagay na to. Para kanino? Para sa atin. Kanya dito, sabi nga dito, pumupunta tayo sa church para may karoon tayo ng ugnayan sa Panginoong Jesucristo. Kanya nga sabi dito, pag titingnan mo po, kanya pala naliligaw, Brother Harry. Ngayon ko lang nakita na hindi pala lahat ng binabasa natin dapat mong basahin pag sinabing Biblia. Bakit? Tatlong uri ng Biblia. Isang word for word, isang thought for thought, at isang paraphrase. Anong pagkakaiba? Ang word for word po, galing sa sinulat ni John. Walang binago. Pagdating po, dahil hindi nila maintindihan ang Biblia, binago ng tao. So, ibig sabihin, hindi na galing sa Panginoon. Kanino na galing? Sa tao na. Sinulat ng tao para i-filter ang mga words. Ano sinabi? Binago ng tao para hindi makasakit. Kasi pagka word for word, nakakasakit eh. Walang binabago. Talagang tatamaan ka. Sasabihin mo, ako na naman ang tinatamaan. Ako na naman, ako na naman. Dahil ang gusto dito, word for word. Hindi mo pwedeng baguhin. Dito, binago ng tao. At lalo naman dito, pagdating ng huli, pinababawan pa niya para daw hindi masaktan ang tao. Kanya dito, dapat alam mo. Sabi nga dito, kanya dito, bumili kami ng Biblia. Napaka-importante po na kung ikaw ay susunod din lang sa Panginoon, dapat tama at galing sa Kanya. Huwag mong sasabihin na, hindi, nagsisimba ko. Pag sinabi mo nagsisimba ka, tama na yon. Dito ka lalagay sa paraphrase. Nagsisimba lang ako para masabi na nagsisimba ako. Dito ka sa thoughts for thoughts. Sasabihin sa'yo, okay lang, nagsimba ka naman eh. Pero sa word for word, nagsisimba ka kung wala kang natututunan. Di ba? Huwag ka na magsimba. Di ba? Kanya dito, sabi dito, kahit na, sabi nga dito, kung nung COVID,
wala kang natutunan. Maraming tao nung nag-COVID, walang pera dahil hindi nakapaghanda. Di ba? Dahil biglang-bigla ang COVID, walang pera. Sabi nila, buti pa yung tao. Hindi, buti pa yung pera. May tao. Yung tao, walang pera. O pero ngayon, sino mga Christian, taas ang kamay. Dahil nakahanda tayo. Tayo may pera. Parang binaba ka agad ang kamay, ah. Parang hindi ako kasama dyan. Parang, teka muna tayo sa atin. Tayo may pera. Parang wala nang si Brother Pedring nang. Oh, kanya tayo, hindi tayo affected. Bakit? Pinaghanda tayo ng Panginoon. Parang ayaw nang maniwala. Gusto na sabihin, hindi na ako nakapaghanda, ah. Ba't di ko alam yan? Pasensyahan tayo. Bakit? Hindi mo nabasa ang Biblia. Dahil kung nakahanda ka, may bubunutin ka. Kung nakahanda ka, hindi ka kinakabahan. Kung nakahanda ka, handa ka nang harapin ang ating Panginoon. Shall we say amen? Bakit? Hindi pwede. Dahil ang Panginoon, lahat ng Kanya, ang gusto niya, laging nakahanda. Kanya dito sinasabi niya, bakit? Because sa ating pong church, word for word, makasakit man. Sabi nga dito nung anak ko, mad is love. Hindi tayo umiiwas. Hindi tayo umiiwas sa salita. Kahit nasasaktan tayo, we embrace the word of God kahit nasasaktan tayo. Bakit? Dahil ang sinasabi ng Panginoon din, mad is love. Nasaktan ka, tanggapin mo. Nasaktan ka, baguhin mo. Nasaktan ka, mag-ipong ka. Nasaktan ka, may panggastos ka. Kahit na anong mangyari. Mamatay ka, handa kang humarap sa Panginoon. Shall we say amen? Kanya dito may kahandaan tayo. Ano pa sinasabi dito? Bakit? Kayo'y aking sinulatan, mga ama, sapagkat inyong nakilala yung buhat panang pasimula ay siya na. Kayo'y aking sinulatan, mga binata, sapagkat kayo'y malalakas, at ang salita ng Diyos ay nanahan sa inyo at inyong dinaig ang masama. Amen. Kanya dito, mula nung tayo po ay nabaptismuhan sa pangalan ni Jesucristo, mula nung tayo ay tinanggap natin ang Panginoong Jesucristo, mulat sa Paul, nagsisisi na tayo. Lagi, yung pagsisisi natin tuloy-tuloy. Lagi, nung tayo ay nabaptismuhan, hinaharap natin ang Panginoon with all our hearts. Masakit man o hindi, linggo-linggo, nagpupunta tayo sa kanyang tahanan para makinig ng salita ng Panginoon. Di ba? Dahil ang sabi dito, Huwag ninyong ibigin ang sanglibutan, ni ang mga bagay na nasanglibutan. Kung ang sino man ay umiibig sa sanglibutan, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Amen. Kanya dito, hindi natin pwedeng pagpalit ang church. Kanya nga dito, pag may church tayo, ba't hindi ka pwede ma-absent? Hindi pwede. Bakit? Bakit hindi tayo pwedeng pagpalit ang church? Dahil ang gusto natin, hindi tayo umiibig sa sanlibutan. Umiibig tayo sa Kanya. Kanya dito po, magkakaiba tayo. Nagsisimba ka para masabi na nakapagsimba ka. Nagsisimba ka dahil ang gusto mo, ang pagsisimba ay kaligtasan na. Nagsisimba ka para maraman. Sabi nga dito ni Sister Loida na nandito ka. Hindi mo alam na ang pagsisimba ay dapat mong i-build ang relationship mo sa Panginoon. We go to church to build our relationship with God.
Pumupunta kayo sa church dahil hindi kayo sinasabihan ni Sister Loida na pumunta kayo dito. Di ba? Wala siyang magagawa. Dahil siya din ang gusto niya. You build a relationship with God. Lahat tayo dito, ang gusto natin magkaroon tayo ng relationship sa Panginoon. Dahil pag tayo ay nagkaroon ng relationship sa ating Panginoon, may kaligtasan tayo. Di ba? Shall we say amen? Balakbakan natin si Lord, di ba? Hindi po binibigyan ng tsansa ang maraming pera. Lahat tayo ay may tsansa sa Panginoon. May pera o wala. Dahil ang Panginoon hindi tumitingin sa pera, marami na siyang pera. Ang tinitignan niya ay kung sino ang nakikinig sa Kanya at kung sino ang may magandang relationship sa Panginoon. Kanya dito, hindi ka masasalba ng simbahan. Hindi ka masasalba ng pastor kahit nasabihin ko, Hallelujah, Hallelujah. Pagdasal po, Hallelujah. Walang halaga kung ikaw ay walang relationship sa Panginoon. Kanya nga dito, ang sinasabi niya, if you want, sabi niya, hindi kailangan magpundar ka ng madami. Dahil alam natin, there is eternity in heaven. At pag ang kaluluwa natin namatay, wala na pong kamatayan. Di ba? Tayo, pag namatay, yung eternity, yung soul, wala na pong kamatayan. At ang gusto natin, pag tayo namatay, yung soul natin, which is us, ay pupunta sa langit. Kanya dito, ang sinasabi niya dito, sa litrato pa lang, marami ang nagsisimba. Hindi nakikinig. Pero iilan lang ang nagsisimba na gusto na magkaroon ng relationship sa Panginoon. Dahil dito po, sa pangalawang larawan, sinasabi niya na kahit nga anong gagawin natin, hindi natin dapat unahin. Dahil alam natin na mayroong kalangitan at may impyerno. At sa pangatlong larawan dito, yung presence nyo ngayong umaga ay isang pagpapatunay na ang Panginoong Jesucristo ay mahalaga sa inyo. Di ba? Yung presence nyo ngayong umaga na nakikinig kayo ay isang mahalagang senyales sa inyo na ang Panginoon ay buhay sa inyo. Kanya dito, katulad po ni Solomon, di ba? Sa kanyang huling mga araw, sabi niya dito, Timi Solomon. Sino si Solomon? Siya yung nagtayo, unang-una, hari ng templo. So tingin nyo, si Solomon sumusunod? Hindi. Ganyan din tayo. May templo, nasa templo, pero hindi sumusunod. Pero ano sabi niya? Pag tinignan mo ang Proverbs 38. Basahin natin. Ilayo mo sa akin ang walang kabuluhan at mga kasinungalingan. Huwag mo akong bigyan ng kahit karalitaan o kayamanan man. Pakanin mo ako ng pakanin ng kailangan ko. Amen. Sabi niya, huwag mo na akong bigyan. Huwag mo akong bigyan ng napakadami. Huwag mo rin akong pahirapin. Bigyan mo lang ako ng tamang-tama para sa akin. Sige, tuloy natin ang basa. Baka ako'y mabusog at magkaila sa iyo, magsabi, sino ang Panginoon? O baka ako'y maging dukha at magnakaw ako, at gumamit ng paglapastangan sa pangalan ng aking Diyos. Amen. Kanya dito, yung lahat ng mayayaman, sasabihin mo, hindi nagnanakaw. Pero makita mo, ano sabi niya? Huwag mo na akong busugin. Baka mamaya makailalang kita. Marami po. Mahirap yumaman. Nang yumaman, hindi naman nagsisimba.
ang pinapadala na lang pera. Nagbibigay na lang ng pera sa simbahan. Baka ako'y mabusog. Baka ako ay bigyan mo ng maraming pera. Pero makaila sa iyo, sino ang Panginoon? Sa mga mahihirap, sabi niya, huwag mo na akong pahirapin. Ang karalitaan, sabi niya iba, hindi, mahirap lang ako. Alam mo, ang malungkot, kahit mahirap, pag tinanong mo, bakit ka nagnanakaw? Kasi mahirap lang ako. Ano sabi niya dito? Huwag mo na akong gawing dukha. Baka maikatwiran ko pa ang pagnanakaw. Karamihan ng mga dukha, ang katwiran nila, bakit daw sila nakapagnakaw? Ano sinasabi? Dahil mahirap lang ako. Kailangan ko magnakaw. Lahat ito ay kalapastangan sa pangalan ng Panginoon. Kanya dito ang sabi ng Panginoon, sakto lang, sabi ni Solomon. Lord, sakto lang. Huwag mo na akong bigyan, baka makalimutan kita. Alam niyo ba, pag yumamang ka, kasi, Brother Jesse, hindi naman kami mayaman. Wala namang yaman eh. Alam mo, pag mayaman, marami kang kaibigan. Marami lumalapit. Tama ba? Pero ang tanong, yung paglapit ba to? Totoo. Marami namang mahirap. Hindi, dukha lang ako. Pero yung kahirapan, ang dinadahilan, ang Panginoong Jesucristo. Kanya dito si Solomon ay nagkamali. Bakit? Nung ipinatayo niya yung kanyang templo, lumapit ng lumapit. Di ba? Kung malalaman mo, Brother Pedring, lahat ng hari pumupunta sa kanya. Lahat nakikipagkaibigan sa kanya. Ang problema ni Haring Solomon, hindi siya namili. At bandang huli, pati siya gumagawa na ng kasalanan. Di ba? Kanya dito, mahirap man o mayaman, dapat alam mo kung ano ang tama at mali. Di ba? Dapat, pag mahirap mayaman ka, ang tinataas mo, ang Panginoon ang may bigay nito. Di ba? Dahil sometimes it takes a painful experience to make us change. Sabi nga dito, alam mo, totoo to. Sabi sa Proverbs. Sometimes, alam mo, yung pag nagkasakit tayo, doon tayo lumalapit. Pag tayo ay nagkaroon ng problema, doon tayo lumalapit. Pag tayo ay ginawaan ng masama ng ating pong mga kaibigan, doon tayo lumalapit. Pag tayo ay nautangan na hindi tayo nabayaran, doon tayo lalapit. Pag tayo ay nagkasakit, tsaka tayo lalapit. Ang sinasabi dito, kailangan pa ba nating ma-experience to? Kanya nga sabi ng Panginoon, huwag ikaw naman kasi, sabi ni Solomon, sobra ka. Kanya po dito, lahat ng sobra, dapat iiwasan mo. At yan ang payo ng Panginoon. Kanya nga sabi dito, tingnan mo to. Ngayon, Bakit kailangan maging ganito? Bakit kailangan dumating sa ganitong paraan ang binhi ng ahas? Ang tao ay nilikha para sa Diyos. Ang tao ay dapat maging templo ng Diyos. Ang lugar ng kapahingaan ng Diyos, ang banal na espiritu ay ang tao. Ang tao ang templo. Mga Gawa 7:46 hanggang 51, na siyang nakasumpong ng biyaya sa harap ng Diyos at nagnais na makasumpong sa tabernakulo para sa Diyos ni Jacob. Ngunit itinayo siya ni Solomon ng isang bahay, datapwat ang kataas-taasan ay hindi tumatahan sa mga timplong ginawa ng mga kamay, gaya ng sabi ng propeta. Ang langit ang aking trono at ang lupa ang aking tuntungan. Anong bahay ang itatayo ninyo sa akin? Amen. Lahat po si Solomon, nung pinupuntahan siya ng kanyang mga kaibigan na mga hari, sa totoo lang po, habang siya ay nando sa templo, wala yung mga kaibigan na to.
kailan pumupunta ang iba't hari sa kanya. Nung pagtapos na po ang kanilang templo, yung gawain sa templo, pumupunta na siya sa pangalawang bahay. At yung mga kaibigan niya, doon satsat ng satsat, doon chismis ng chismis, doon lahat kinukuha ang kalooban ni Solomon. Ano sinasabi niya dito? Ang Panginoon, tayo ginawang templo. At kung ikaw ay mayroong hihingin sa amin o sa akin, dapat pumunta ka sa templo namin at doon ka manghingi sa Panginoong Jesucristo at hindi pwede sa tao. Marami po na nanghihingi. Hindi umaatin sa church. Katulad ni Solomon. Kanya po siya ay naloko. Bakit? Nakipagkaibigan siya sa hindi niya kauri ng pananampalataya. Yung nakikisawsaw lang. Sawsaw lang ng sawsaw. Kanya pagdating po dito, ang sinasabi niya ng ating propeta, ang ginawa, ang templo ay tayo. At ang templo ay ang templo natin. Kung meron kang gustong hingin, sa templo ka humingi. Ang ibig sabihin, ginawa ang templo ng Panginoon para sa Kanya. Kanya po tayo sa ating pong katauhan, ginawa tayo dahil tayo ay may pwesto sa langit. Pero ang problema, iba ang pagkaka-interpret natin. Kanya po dito, sa pagpapatuloy natin, Kayong mga matigas ang ulo at mga di manakikinig ng inyong puso at tenga. Lagi niyong nilalabanan ang Espiritu Santo. Kung paano nabuhay ang inyong mga magulang sa mga tradisyon, sa mga piling aral, sa mga pasalinsalin na salita na wala sa orihinal na Biblia, ay gayon din ang inyong ginagawa. Alam na ni Satanas sa lahat ng panahon, nais din niyang manirahan sa tao gaya ng ginawa ng Diyos. Ngunit inilaan ng Diyos sa kanyang sarili ang karapatang iyon, hindi magagawa iyon ni Satanas. Ang Diyos lamang ang nagpakita sa laman ng tao, hindi iyon magagawa at hindi magagawa ni Satanas. Amen. Kanya ang Panginoon po, ang soul natin, pag-aari talaga ng Panginoong Jesucristo. Hindi siya pwedeng pumasok, si Satanas. Ang Panginoong Jesucristo lang ang pwedeng pumasok sa atin. Pero tayo po, dahil hindi makapasok si Satanas sa atin, inaaya tayo. Kasi si Satanas, ang gusto niya, denied mo ang Panginoong Jesucristo. Dahil ang sinasabi po niya, hindi totoo. Pero tayo ay saksi ng salita ng Panginoon ay totoo dahil nangyayari. Sige, pagpatuloy natin. Wala siyang creative powers. Ang tanging paraan na para maisakatuparan ni Satanas ang nais niyang gawin ay ang pumasok sa ahas sa Eden, kahit na siya ay pumasok sa pamagitan ng masamang espiritu sa mga baboy sa Gadara. Ang Diyos ay hindi pumasok sa mga hayop, ngunit magagawa at nais ni Satanas na maisakatuparan ang kanyang mga layunin. Hindi siya maaring direktang nagkaroon ng anak kay Eva, gaya ng ginawa ng Diyos kay Maria. Kaya pumasok siya sa ahas at pagkatapos ay dinaya si Eva. Siya ay naakit sa kanyang pamamagitan niya ng nagkaroon ng anak si Satanas bilang kapalit. Taglay ni Cain ang buong espiritual na katangian ni Satanas at ang makahayop, makalaman. Sa katangian ng ahas, naghain ng gulay sa Panginoon. Naghain ng pagsimba na walang pakikinig, walang natutunan, walang pagbabago sa pananampalataya at gawa. Hindi katakataka na sinabi ng banal na espiritu na si Cain ay mula sa masamang iyon, siya iyon. Amen. Kanya ito po sabi niya, isang paglalahad ng 7 kapanahunan sa simbahan. Sino may sabi? Si Brother Burnham. Napakaganda po na sinabi niya, naghain si Cain at Abel, naghain ng pagsisimba na walang pakikinig, walang natutunan, walang pagbabago sa pananampalataya at sa gawa. Sabi niya, at gawa, hindi katakataka na sinabi ng banal na espiritu na si Cain
ay mula sa masamang iyon. Siya yun. So dito, alam mo na kung sino ang lahi ni Cain at Abel. Alam mo na kung sino ang nandito sa simbahan. Ang lahi ni Cain at Abel. Sinasabi ng propeta nang hindi nakikinig ay lahi ng gulay ni Cain na ang hinahain sa Panginoon ay walang kagulay-gulay na oras para sa Panginoon. 'Di ba? Ano yung sinasabi dito? Ang Panginoon pumapasok sa tao. Tayo pumapasok. Sabi niya si Satanas, saan pumapasok? Sa hayop. Anong hayop? Ahas at saka baboy. Kanya dito, yung pagpunta natin sa church na hindi pakikinig, kababuyan, kawalan ng paggalang sa Panginoon. Ito ang sinasabi ni Brother Burnham, Colossians 3:23. Do it with all your heart. Ang baboy, yung baboy, walang pakialamdam. Di ba? Walang pakialam. Pumunta sa church, walang natutunan. Di ba kababuyan yun? Kanya dito, direktang sinasabi ng Panginoon at ni Brother Burnham na ang tao may kababuyan. Di ba? Walang paggalang sa Panginoon. Kanya nga dito, ang sinasabi niya, sabi ko, totoo kaya na walang paggalang? Sabi nga dito, Mark 5:3, even demons didn't want to go to hell. Ayaw ng Panginoon, ayaw ng demonyo na pumunta sa impyerno dahil alam niya, napakainit, napakahirap. Ayaw niya. Sabi niya, pupunta na lang ako sa mga baboy. 'Di ba? Kanya dito, sa pasimula po, pagka mali ang pagkakaintindi mo, ang sasabihin mo lang, hindi ako kakain ng baboy. Ano sasabihin mo? Ba't ayaw mo kumain ng baboy? Mark 5:12. Dahil sinabi sa Biblia na ang demonyo pumupunta sa baboy. Tanong, bakit tayo gustong-gusto natin ng lechon? Kanya dito, sinasabi niya, hindi nakukuha sa pananampalataya o sa sinasabi. Bakit? Yung sinasabi na huwag kang pumasok. Even na ikaw, ano sabi niya? Pag binasa natin ng Mark, At nangamanhik sila sa kanila, nagsipagsabi, paroon mo kami sa mga baboy upang kami ay magsipasok sa kanila. At ang mga karumaldumal na espiritu ay nagsilabas at nagsipasok sa mga baboy. At ang kawan ay nagpadaluhong sa bangin hanggang sa dagat, na sila'y may mga 2,000 at sila'y nangalunod sa dagat. Amen. Lahat po na nag-aaway ngayon sa Israel, kumakain ng baboy o hindi? Dahil sa paniniwala nila na nasa baboy. Pero ang tanong ko, ang pag-iwas ba sa pagkain ng baboy, susi papunta sa langit? Pag kumain ka ba nito, sasama ka? Alam ko, ang baboy nakakabata. Dahil habang kumakain ka ng baboy, hindi ka natatanda. Mamamatay kang bata. Pero hindi sagot na mapupunta ka sa langit. Kanya dito po, even the Bible are showing signs kung ano po ang tama at mali. Ang makakahayagan ng patutuo ng Panginoon ay nagaganap na. Dapat ito ang kainin natin. Kanya dito, may maling mga paniniwala. Bakit? Tinatapos na nila, Brother Jesse. Pag ako hindi kumakain ng dinuguan ng baboy, nasa langit ka. Hindi po ganoon. Di ba? Ang sinasabi dito, ang pagpunta sa langit, sabi nga dito, become destiny.
At pag binalik po natin to, yung pananampalataya natin, become direction. At yung direction po, di ba, nakukuha natin sa isang istorya. At yung istorya, nakukuha natin sa isang sentence o pangungusap. At yung sentence na yon, nakikita natin sa Word. That Word become flesh dahil ito po ay pinangatayuan na ng Panginoong Jesucristo kung paano mapunta sa langit. Salve si Amen? Kanya dito, kung minsan natatapos po, di ba? Hindi ko sinasabi na ang pagkain ng lechon dahil hindi kasalanan. Huwag ka namang kumain. Gusto ka namin makita dito. Di ba? Kumain ka lang ng kaunti. Pero huwag mong sabihin na ang lechon o pagkain ng dinuguan ay hindi ka mapupunta sa langit. Di ba? Kanya dito ang sinasabi niya, sapagkat Sapagkat ang lahat ng angasa sanglibutan, ang masamang pita ng laman at masamang pita ng mga mata at ang kapalaluan sa buhay, ay hindi mula sa Ama kundi sa sanglibutan. Amen. Ayan. Kanya po dito, yung papalit-palit ng tatransform ng tatlong klaseng Biblia, word for word, thoughts for thoughts, at saka paraphrase, binago na nila. Dito, sinimulan ng masamang kumain ng baboy, tinuloy-tuloy na. Ano po sinasabi? Dapat yung konteksto ng kahayagan ng Panginoon ang inaalam natin. Kanya nga sabi dito, masamang pita ng laman ay masamang pita at mga mata, ang kapalaluan sa buhay ay hindi mula sa Ama kundi sa sanlibutan. Yung tao na po ang nagkakamali sa turo. Kanya tayo ang ginagawa natin word for word. Dahil sabi, people may forget you, but God never will. He will knows your name, your location, and the perfect time for your release. God is not unfair. He will forget the work you did or love you, allow for Him in the help you gave. Sabi nga, tuloy basahin po natin. God is not unfair. He will not forget the work you did or the love you should. For Him in the help you give and are still giving to other Christians. Amen. Kaya po dito, ano man ang kahirapan ang ginagawa natin, yung pagsisimba natin, yung nasa malayong lugar tayo, pumupunta tayo dito. Yung pagdadasal natin, gabi-gabi, tuwing umaga. Yung paggawa natin ng tama. Ang Panginoon, hindi nakakalimot. Ang Panginoon, nakikita tayo. Ang Panginoon, alam niya kung sino ka. Sabi nga dito, we invite you to the church, not to change your religion, but we have a relationship with God. Tayo, nag-iimbita tayo. Hindi para baguhin kung ano man relihiyon. Pero ang gusto natin, maniwala tayo sa Panginoong Hesus. Maniwala tayo sa baptism. Maniwala tayo sa pagbabago. Maniwala tayo na kailangan natin magkaroon ng relationship with God. Dahil ang kaligtasan po natin ay yung relationship natin sa ating Panginoon. Salve say amen? Kanya po dito, sabi niya, basahin natin, mumunting anak, Mumunting mga anak, ito ang huling oras. At gaya ng inyong narinig na darating ang Antikristo, kahit ngayon ay lumitaw ng marami na ang Antikristo. Kaya nga nalalaman natin na ito ay ang huling oras. amen. Kanya po dito, sabi nga dito, pag titinan mo, we are well aware that God works with those who love Him. Alam nyo, pag ang Panginoon nasa iyo, makikita mo pagka yung buhay mo
mararamdaman mo yung mga ginawa sa iyo ng Panginoon, napaka-perfect. Yung ginawa sa iyo ng Panginoon, hindi ginagawa sa iba. Makikita mo na pag ikaw, mahal mo ang Panginoon at mahal ka ng Panginoon, hindi kayo nahihirapan katulad ng iba. Kanya nga lagi ko sinasabi, kung nahihirapan ka, go to our church. Kung nahihirapan ka sa buhay, go to our church. You listen to the Word of God. Kasi ang kailangan po natin ay tamang relasyon sa Panginoon. Kailangan po natin ang tama dahil ang sinasabi dito, the Lord knows us. The Lord call us. The Lord, sabi niya, love us. Kanya tayo pag inaya natin, ang gusto natin sila magkaroon ng relationship, hindi sa atin. Di ba? Hindi kayo dapat magkarelasyon dahil maganda simbahan. Nung araw, pumupunta ako, Brother Jesse, sa simbahan, ang ganda ng simbahan nila, pupunta ako. Ang galing-galing ng pari, pupunta ako. Hindi pala ganun ang pananampalataya. Pumupunta tayo sa simbahan dahil ang gusto natin ay relationship with the Lord. Gusto natin makilala tayo ng Panginoon sa ating pong pagmamahal sa Kanya. At siya pagmamahal sa atin. And you can feel it na kahit na ano man ang mangyari, hinanda ka ng Panginoon sa anumang kahirapan. Kanya makikita mo yung mga Kristiyano, hindi basta dumadaing. Hindi sila yung para bang, ano tawag doon, alighaga. Parang hindi sila natataranta dahil alam nila at alam natin bilang Kristiyano na isinulat na sa Biblia na maghanda. Isinulat na sa Biblia na mag-ipon. Isinulat na sa Biblia na ang pamilya ay laging alagaan. Isinulat na sa Biblia na yung mga anak ay dapat tignan. Kanya po dito, sabi nga dito, you, Lord, in the beginning laid the foundation of the earth, and the heaven are the works of your hands. Sabi niya dito, lahat po, hinanda na ng Panginoon sa mga nagmamahal sa Kanya. At tayo po na nagmamahal sa Kanya ay hinandaan ng Panginoon na hindi tayo mahirapan. Kanya dito, sa bawat kahirapan, makikita mo ngayon na wala kang relasyon sa Panginoon. Alam niyo ba yon? Alam mo na walang relasyon. Sabi nga dito, pag hindi mo na paghandaan, puro problema. Nasa Kanya ba Panginoon o wala? Di ba? Wala sa Kanya. Kasi puro problema eh. Lalapit sa iyo, puro problema. Alam mo na wala sa Kanya Panginoon. Di ba? Dahil kung nasa iyo ang Panginoon, happy ka. Happy ka sa relationship mo, happy ka sa mga anak mo, happy ka sa buhay mo, happy ka sa negosyo mo, happy ka sa trabaho mo, kasi nasa iyo ang Panginoon. Sabi say amen? Kanya yung daing ng daing. Wala sa kanila yung Panginoon. Dahil ang sinasabi ng Panginoon, bakit ka dumadaing? Di ba? Kanya nga dito ang sinasabi niya, yung mga rumors ng war, nasa Biblia na. Ito po ay nangyari 2,000 years ago. And every man's sword is against a brother. Lahat po ito nakasulat na sa Biblia. At ito po ay hindi bago. Sabi niya, kung hindi mo, sabi niya dito, lahat po ito pinapahirapan. Lahat po ito ay nangyari at nakasulat. At kung ikaw hindi nakahanda, palagi ko, wala sa iyo ang Panginoon. At hindi sinabi nung ikaw ay nagsisimba. Kaya pagka yan, mali ang simbahan mo, masasya ka na lang.
Masasya ka na lang, sasabihin mo, ba't nangyayari to? Kanya yung mga hindi nagsisimba sa ating pong church, ang laging sinasabi, ba't nangyayari to? Ba't kaya nangyari yun? Ano kaya ang ginawa? Ano ginagawa ng Panginoon? Kanya dito kinu-question ng Panginoon, bakit nangyayari to sa atin? Bakit ako nahihirapan? Ang tanong siguro ng Panginoon ngayon, bakit ka nga ba nahihirapan? Have I not warned you? Have I not said to you? Have I not tell you? Ang problema po, tayo ang hindi nakinig sa salita ng Panginoon. Kanya po dito, ang sinasabi niya, basahin natin. Sila'y nangagsilabas sa atin, ngunit sila'y hindi sa atin. Sapagkat kung sila'y atin ay nagsipanatili sana sa atin. Ngunit nagsilapas upang sila'y mahayag na silang lahat ay hindi sa atin. Amen. Ako'y At kayo'y may pahid ng banal na nalalaman ninyo ang lahat ng mga bagay. Amen. Kanya dito, sa ating pong church, people will go in and out. Will come, will go. Will come, will go. And the people who trust God shall remain. Tayo yun. Palakpakan natin ang Panginoon. Di ba? Dahil kahit ano mangyari, nandito tayo. Kaya dito makikita mo, may makikita kang bagong muka. Tapos bigla na lang mawawala. May makikita ka naman bagong mukha. Tapos mawawala. Ano sinasabi ng Panginoon doon? Sila ang hindi mga atin. Sila ang hindi ko kilala. Sila ang make-believer. Dahil ang mga believer po will stay with the Word of God. Kaya po dito, at kayo'y may pabahid na banal, nalalaman ninyo ang lahat ng bagay. Kanya dito, aware tayo sa mga nangyayari. Kanya nga dito, sabi niya dito, ano sabi sa John? State that anyone who rejects Jesus and His word will be judged. Amen. With the same word on last day. Alam natin na pag ikaw umalis, you will be judged. Pag nireject mo ang salita ng Panginoon, you will be judged accordingly. Matthew 10:14. Jesus tells this disciple to shake the dust of their faith when leaving a house or city that refuses to receive Him. Amen. His veil in heaven. Kanya dito, pag may kumalabit sa'yo, walang paniniwala, di ba, kalabit ng kalabit, ganun mo lang. Kasi baka mamaya, mahawa ka pa. Di ba? Kalabit ng kalabit eh. Sabi niya, pagpag mo, baka ito ang malagay pa sa'yo. Thessalonians 2 Thessalonians 1:8 hanggang 9 mention that those who do not obey the gospel will face punishment of eternal destruction. Amen. Kanya po dito, hindi nangangahulugan na kumain ka o hindi pagkain ng baboy. Sabi nga dito, nagkaroon ng distraction ngayon dahil sa maling pananampalataya. And Peter, 1 Peter 2:8 describe those who disobey the message and stumbling and being disdained to those who. Amen. Kanya po dito, ang sinasabi niya dito, sabi ni Brother Burnham, now, that is God's word. This is the first, always, in any religious doctrine that's not based upon the word of God. Through the entire word of God, I'm afraid. Kanya dito, pagka yung doktrina na hindi word for word, maliligaw ka. Doon po natatakot siya. You can make the word say anything by twisting it around, but it must be proven to be the truth. Yung iba po kasi, tinitwist. Binabago ang salita. Kanya ang tao po naliligaw. Mas masakit po na maligaw ka. Bakit? Dahil tayo po, lahat tayo marunong magbasa. Kanya tayo, hindi tayo pwedeng patalo. Bakit? Pag binabasahan ka ng thoughts for thought or rephrasing, basahin mo yung Biblia mo. Tingnan mo sa word for word. Magkaiba ang meaning. Kanya dito, sabi niya dito, and now, as if
I came and told you, I could heal you. I would be doing something contrary to the word. For the word doesn't teach it that way. Ito po yung sinasabi na binabago nila. Hindi ganyan yan. I cannot do one thing that Jesus has already done. Lahat po ng ginawa na ng Panginoon, hindi mo na pwedeng i-redo. Hindi mo na pwedeng baguhin. Dahil ito po ang Panginoong Kristo na ang gumawa. Siya na ang nag-explain sa New Testament. He healed you when He died for you. The scripture, He was wounded for our transgression, and His stripes we were healed. Tayo po ay niligtas na ng Panginoon sa pamamagitan ng Kanyang dugo. Inexplain na po ang problema, yung mga ibang nagtuturo, hindi nila maintindihan ang Biblia, kanya sila ay gumagamit pa ng ibang salita more than ever do sa word for word. Kanya nga dito, ang sabi niya sa John 2:21, Hindi ko kaya sinulatan ng dahil hindi ninyo nalalaman ang katotohanan, kundi dahil sa inyong nalalaman at sapagkat alin mang ikasinungalingan ay hindi sa katotohanan. Amen. Kanya si John po, patuloy tayong sinasabihan. Si John ay sumulat para sa atin. Sabi nga ngayong umaga. At sinasabi niya, Sino ang sinungaling kundi ang tumatanggi na si Jesus ay siyang Kristo? Ito ang Antikristo, sa makatuwid ay ang tumatanggi sa Ama at sa Anak. Amen. Alam mo ang Panginoong Kristo, kahit doon po, tinatanggihan nila si Jesus Christ. Kahit doon sa Israel, kahit doon po. Sabi niya dito, marami po doon. 'Di ba? Iran, tinatanggihan nila. Kasi ang sinasabi nga nila, Allah. Sinasabi nila yung iba. Pero sinasabi na ng Panginoong Kristo, sabi nga dito, sino ba ang matuwid? Kanya po nakita natin sa kasulatan ng Biblia na ang lahat ng sinasabi niya ay nangyayari. Ang sino man tumatanggi sa anak ay hindi sumasama sa kanya ang ama. Ang nagpapahayag sa anak ay sumasama sa kanya naman ang ama. Kaya po dito, basta tungkol po dito, sabihin natin, tungkol sa iyo, Tungkol sa inyo ay manahan sa inyo ang inyong narinig buhat ng pasimula. Kung manahan sa inyo yaong buhat ng pasimula ay inyong narinig, kayo naman ay manahan sa anak at sa ama. amen. Kanya po dito, sa ating pong pag-aaral, sa ating pong fellowship ngayong umaga, there's only one message. Diba? You need to build your relationship with the Lord. And our Lord, ang sinasabi nga dito, is only one, which is Jesus Christ Himself. Dahil ang sinasabi po dito ni John, sinasabi din po ng propeta, pag naguluhan ka, you go back to the Bible. At hindi niya sinasabing Diyosin siya. Pero ang sinasabi niya, if you really want the truth, you go back to the Bible para makilala siya. Kanya dito, ang sinasabi, if you're really studying in school, sabi nga dito, kung tayo po ay nag-aaral talaga sa mga bata, makakapasa ka. If you're really listening sa parents, titino ka. If you really listen to the preaching, mapapaayos ang buhay mo. If you really listen and apply what you learn every Sunday, may kalangitan na iyong pupuntahan. If you really focus yourself in learning, it will change who you are and what you become. Kaya po sa atin, sabi niya, patuloy tayo. At ito ang pangakong kanyang ipinangako sa atin, ang buhay na walang hanggan. Isinulat ko sa inyo ang mga bagay na ito tungkol sa mga may ibig na magligaw sa inyo. At tungkol sa inyo, ang pagkapahid na sa kanya inyong tinanggap ay nananahan sa inyo. At hindi nyo kailangan kayo'y turuan ng sinuman,
Ngunit kung paanong kayo'y tinuruan sa kanyang pahid tungkol sa lahat ng mga bagay, ay siyang totoo at hindi kasinungalingan, at kung paanong kayo'y tinuruan nito, ay gayon kayong mananahan sa kanya. Amen. At ngayon, mumunti kong mga anak, manahan kayo sa kanya, upang kung siya'y mahayag, ay magkaroon kayo ng pagkakatiwala at huwag kayong mga pahiya sa harapan niya sa kanyang pagparito. Kung nalalaman ninyong siya'y matuwid, nalalaman naman ninyo na ang bawat gumagawa ng katwiran ay ipinanganak niya. Amen. Kaya po dito, ang gusto ng Panginoon, huwag tayong mapahiya. Ang gusto ni John, the Apostle, huwag tayong mapahiya. Sa pagparito ng Panginoon, sa pagharap natin sa Panginoon, ang gusto ng Panginoon, sabi nga dito, ang gusto ni John, tanggapin tayo sa langit. Huwag tayong paalisin. Dahil ngayon po, pinatotohanan ni John at ng Panginoong Jesucristo na ang lahat ng isinulat niya sa Biblia ay totoo. At tayo po ngayong umaga, we will not say, he believed, they believe. Ang ngayon po, tama-tama na po. Sabi ni Sister Rita, pangatawanan natin, we believe. Dahil tayo po ay saksi na ang lahat na nangyayari ay nakasulat at lahat ng sinasabi niya ay totoo. Ang Panginoon ay buhay, ang Panginoon ay mayroon tinatawag na kalangitan, ang Panginoon ay may tinatawag na impyerno, at ang gusto po natin ay diretso tayo tanggapin ng Panginoong Jesucristo sa kabilang buhay dahil alam natin na ang Panginoon, siya ang sasalubong tayo. Dahil tayo, papakita niya na tayo ay mahal niya dahil siya ang haharap sa atin. Shall we say amen? Tayo po ngayon ay tumayo para magpasalamat sa Panginoon. Ayan. Are we blessed today? Palakpakan natin ang Panginoon. Ayan. Panginoon, napakabuti niyo, Panginoon, dahil patuloy mo kami na tinitignan. Patuloy mo kami na gusto mong wag mapahiya, Panginoon, sa aming pagharap sa iyo. Salamat, Panginoon, dahil ikaw mismo ang nagtuturo sa amin. Ang ginagawa mo sa amin ay literal na word for word na gusto mong sa iyo mismo nang gagaling. At kaming, Panginoon, ngayong umaga ay nakikita namin at daman-dama namin. We cannot say that they believe or he believe. And this morning, we will say, we believe. Dahil kami po ay saksi sa kahirapan, kami ay saksi sa pagbabago ng presyo dahil sa maling pangyayari na ginagawa. Na nakikita po namin na nakasulat sa Biblia, kanya po ang paniniwala namin sa iyo ay lubos-lubos. Nang Panginoong Jesucristo ay napakadakila na nag-iisang Diyos na dapat namin tignan. Salamat, Panginoon, dahil tinawag mo kami para dumating sa iyong tahanan. Salamat, Panginoon, at binigyan mo kami ng tsansa na magkaroon ng relasyon sa iyo, Panginoon, sa bawat isa. Dahil alam namin ang kaligtasan, Panginoon, ang pagharap sa iyo ay isa-isa lamang. Ang pagharap sa iyo ay dahil, ang pagtanggap mo ay dahil sa relationship namin ng bawat isa sa iyo. At hindi dahil sa simbahan. Salamat, Panginoon, sa mga mensahe na ibinigay mo. Panginoon, alam namin sa pagtaas ng diesel, Panginoon, 450 to 130, sa kahirapan na aming dadamasahin, alam namin ikaw ang nasa likod. Hindi kami dadaing, Panginoon. Bagkus, alam namin ang mga nakinig sa iyo ay bibigyan mo ng kapahingahan, bibigyan mo ng sagot, Panginoon, sa mga problema, dahil alam namin ang bawat isa na nakikinig ay ikaw ang tumutulong, ikaw ang nagbabago ng buhay, dahil alam namin ikaw ang proteksyon sa lahat ng oras.
Panginoon, marami pong salamat sa pagmamahal. Sa mahal namin sa buhay na nasa ibang bansa, patuloy mong tinitignan. Sa mga hindi nakarating, sa empleyado, Panginoon, na hindi nakarating, inilalapit namin sila sa iyo, Panginoon, na magmahal sa iyo, Panginoon. Dahil alam namin, Panginoon, ang proteksyon ay nasa iyo. Sa aming pamumuhay, Panginoon, sa aking asawa, salamat sa pagtingin. Sa aming pagkukulang, sa aming mga anak, ikaw ang nagpupuno. At sa lahat ng mga magulang na nandito rin ang mga anak, salamat sa pagtingin. Dahil alam namin, Panginoon, pag ikaw na ang humawak, ay magkakaroon ng direksyon. Ikaw ang tutulong kung paano magawa ng tama, Panginoon. Ang aming pananampalataya sa iyo ay lubusan, Panginoon, na alam namin sa bawat pagsisimba namin sa iyo, ikaw ang tutulong sa amin. Ikaw ang magbibigay ng direksyon. Kaya kami patuloy ay pumupunta sa iyong simbahan sa takdang oras, sa oras na dapat na nandito, dahil alam namin, hindi namin dapat ipagpalit, Panginoon, ang oras na nilaan mo para sa amin. Samahan mo kami sa mga susunod na araw, Panginoon, dahil alam namin ang proteksyon, ang kaginhawahan ay nasa iyo. At alam namin na ito ay pagkakaloob mo sa amin habang kami ay patuloy na nananampalataya at nakikinig sa iyo. We ask you this through Christ our Lord. Amen. And amen, amen. Palakpakan po natin. If we are blessed, palakpakan natin ang ating Panginoon po ngayong umaga. At sa ating pong huling pangawit ay Love, love, love. Amen. Sa ating pong pagwawalay, kamayan po natin ang bawat isa habang kinakamayan natin at habang umawit tayo ng love, 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 tayo'y magkamayan, tayo'y tapusin po magsayawan. muna natin ang pag-awit bago tayo mag-uwian dahil ito po ang